So mayroong pinadala sa atin na ECU dito. Pinapatesting kung working pa ba to. So 2DP2. So nangyari kasi hindi gumagana sa tools niya. Okay, so failed lagi lumalabas. So gamit yung ating simulator, testingin natin kung working pa ba yung ECU. Kung ang problema ba ay nasa ECU or nandun sa harness niya. Okay. So ganito guys. So meron tayo ditong simulator and then test muna natin. Saksak ko muna tong K-line. And then test natin kung working ba siya. Yun. So may power supply na. So ito na yung tools. Ayan, nagbi-blink na. So ngayon, pasok tayo sa diagnostic. Tingnan natin kung madadiagnose ba yan. Pasok tayo sa Yamaha. Okay, so ito ay NMAX version 1. So click lang natin to. And then complete. And then tingnan natin yung kanyang, ayan. Okay. Ayun guys, so nakakapasok sa menu. Ibig sabihin, working yung ECU guys. Ayan. So gamit yung ating EC scan. Ayan. So i-testing natin yung ating, okay, so bunot po natin to. Dito na lang sa socket. Ayan. Okay, saksak. Ayun. Ayun. So connection lost ulit tayo. Sinalate tayo ng konti. Device nawala ng power. Okay. Kaya pala nag-lose. Ayun. Test muna po. Ayusin ko muna yung power supply ko. Lulus. Wait lang. Ayusin ko muna yung power supply. Okay yun. So okay na ulit yung power supply natin. And then pasok ulit. Continue lang. Okay yun. So nakaka-scan ka ng error to. Tingnan natin kung ano naging error sa ECU. On. Oops, sorry. Ayun. So nakakapasok guys oh. Ayan. So yun yung mga history ngayon kasi wala siyang nakalagay na mga sensor. So history, ayun o, dami rin o. 37, 42, 44, 46. So EPROM, ayan, may problema sa EPROM. And then pasok tayo sa data engine or sa kanyang mga parameter. Okay. So ganun din uli. On off din uli gagawin natin. Ayun. So complete. On off. Okay. So yun guys oh. Okay naman yung ano niya, parameter niya. So meron na siyang 5 history na code kasi gawa ng walang mga sensor, simulator lang siya. Sa sensor, halos good naman lahat. Performance, ito makita ito pag umaandar. Actuator, IC valve yan. So all good naman. Clear natin. Okay. Ayan. So ibig sabihin guys, ang may problema dito hindi ECU. Ang may problema sa kanya yung kanyang K-line or yung kanyang harness. Ayan. So ayan, good siya guys oh. Gumagana siya. Okay, so pabalik natin sa client ulit natin. Bago natin isaksak yung tools natin, tester natin yung K-line. So itong K-line na to, ayan. So yung K-line ng Yamaha, meron siyang red, black, and light green. So i-tester natin yung red and black na yan. Dapat ang lalabas dyan ay 12 volts, okay? So gamit natin yung tester natin, multi-tester o kaya voltmeter. So tester natin, wait lang ayun, so nasaksak ko na. So set natin sa voltage, ayun 12.4, ibig sabihin around 12 volts dapat. Kung ang battery natin ay 12 volts, so 12 volts din lalabas dyan, ayun o. And then sa K-line naman, pag magte-testing, yung positive side na to, ilalagay lang natin sa K-line. Ayun, so yung black ng tester, negative, ilalagay natin sa black din, negative, and then ilalagay natin sa light green yung positive. So dapat nalalabas yan around 5 volts to 10 volts lang. So nakalagay naman yan 4.4 volts. Ibig sabihin, good itong K-line natin. So yun dapat nalalabas sa
kailan natin. Naka-off yung naka-off yung susian. Yan. Okay, so ito kasing red na to, live yan. Diretso sa battery. Kapag mahina yung voltage, malakas naman yung battery. So, nasa linya, may shortage. Check upin nyo yung harness. Okay?